Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwento po natin sa araw na ito ay tungkol sa isang bata na papangalanan nating si Kiefer. Apo siya ng isang kilalang albularyo sa kanilang baryo. Ngunit nasangkot ang pangalan nila sa pagkamatay ng kanilang naging pasyente. Nakulong ang kanyang lolo Ador dahil siya ang napagbintangang pumatay sa binatang natagpo ang patay at wakwak ang tiyan. Naiwan kay Kiefer ang isang makapangyarihang pulang panyo, ang simbolo ng kapangyarihang matagal nang ipinapasa sa kanilang angkan. Kakayanin kaya ng isang batang tulad niya ang bigat ng responsibilidad na maaari niyang pasanin kasabay ng pagmamay-ari niya ng panyong iyon? Ano-anong sikreto ang bumabalot sa kanilang baryo na kanyang matutuklasan? Totoo nga kayang ang lolo niya ang may kagagawan sa karumal-dumal na krimen o may masasamang nilalang na nagkukubli sa dilim? Makakaya kaya ni Kiefer na alamin ng katotohanan? Malilinis pa kaya ang kanilang pangalan? At handa na ba siya sa mga tungkuling maiaatang sa kanyang balikat? Handa na ba siyang makakita ng duwende, ng aswang, at iba pa? Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Hawakan mo ng mahigpit yung lubid, Kiefer! Huwag mong pakakawalan kahit na anong mangyari! Habang sinasabi ito ni Lolo Ador, hindi mapalagay ang batang si Kiefer habang hawak ang lubid sa kanyang kamay. Natatakot siya pero hindi siya nagpapahalata sa kanyang Lolo Ador. May pasyente kasi ito ng gabing yon. Isang lalaking hinawaan ng aswang. Sa gitna ng sala, naroon ang lalaking yon. Nakagapos sa upuang kawayan. Pawisan, nangingisay, at halos mamunti na ang mga mata. Lumalabas ang ngipin, mahahaba at matutulis. Pilit itong kumakawala sa pagkakatali. Lolo, ang lakas niya! Para po siyang hindi tao, Lo! Parang hindi ko na kaya! Hindi na talaga tao yan, Apo. Nasapian na siya. Aswang na ang humahawak sa kaluluwa niya ngayon. Pero may oras pa. Baka kaya pang paalisin. Hindi niyo ako mapipigilan. Mas malakas ako sa inyo. Ador, hindi mo ko kaya. Tumahimik ka. Hindi pa ako nagsisimulang hayop ka. Humanda ka. Huwag mo't subukan, tanda. Dahil kapag pinakialaman mo ang taong ito, sinasabi ko sa'yo, gugutay-gutayin ko ang katawan nito. Sira ulo. Ako pa ba lolokohin mo? Hindi mo magagawa yan. Dahil ngayong nakasanib ka, ang katawan niya ay katawan mo rin. Kung ano ang gagawin mo sa kanya, sigurado kung ikaw lang ang masasaktan. Hindi ako ipinanganak kahapon, Gunggong. Kaya huwag kang magmayabag sa akin ng ganyan. Baka dagukan kita. Matalino ka, tanda. Totoo nga yung sabi nila na isa kang ang mahusay na albularyo, Ador. Pero sa pagkakataong ito, babaguhin ko ang paniniwala nila tungkol sa'yo. Sinasabi ko na sa'yo, malakas ako. Wala akong pakialam kung malakas ka. Basta't nakasuot sa akin ang panyo ni Mang Kepweng. Hindi ako matitinag sa mga tulad mong demonyo. Mang Kepweng? At sino naman niyang taong ipinagmamayabang mong yan? Hinawakan ni Lolo Ador ang kanyang suot na panyo sa ulo at sandaling inalala kung sino nga ba ang taong ito na dating nagmamay-ari ng pulang panyo. Si Mang Kepweng ay hindi lang basta isang albularyo. Isa siyang alamat
Kilala siya bilang isang manggagamot na may pusong matapang, matalas na utak at may anting-anting na ipinasa pa ng mga sinaunang bantay ng kalikasan. Noon ayon sa kwento ng matatanda sa kanilang baryo, ang matanda ay palaging napagkakamalan na isang komedyanteng walang direksyon sa buhay. Pero sa likod ng kanyang kulit at pagiging palabiro ay ang puso ng isang tunay na tagapagtanggol ng tao laban sa dilim. Taglay nito ang isang pulang panyo, isang makapangyarihang agimat na nagpapalakas sa kanyang kakayahan bilang isang albularyo. Ang panyo ay hindi lang basta tela. Isa itong anting-anting na nagbibigay ng kapangyarihang labanan ang mga nilalang mula sa kabilang mundo, gaya ng aswang, tikbalang, kulam, at maging mga multo. Sa tuwing suot ito ni Mang Kepweng, napapalakas nito ang kanyang paningin, katawan at mas tumatalas ang kanyang isip. Nagkakaroon din siya ng kakayahang manggamot sa mga may sakit sa pamamagitan lang ng hilot. At sa palagay mo ba, matatakot mo ko sa pamamagitan lamang ng maliit na basahang iyan? Huwag mo akong tinatarantado, tanda! Hindi ito basahan. Ito ay isang panyo na pinagpala sa sinag ng buwan ng dasal ng mga ninuno at panata ng taong handang magsakripisyo para sa kapwa. At ako ang piniling tagapagmana. Kaya lalabanan kita kung sino ka mang damuhong aswang ka. Kahit anong sabihin mo, hindi mo ako matatakot. Isa akong mabagsik na nilalang ng kadiliman. Hindi mo ako kaya. Talaga ba? Totoo ba yung sinasabi mo? Baka naman nananakot ka lang, pero wala ka naman talagang binatbat. Lahat naman ng ganyan mayabang lang sa simula, pero sa uli, manghihingi ng awa para hindi patayin. Inilabas ng matanda ang isang maliit na bote ng langis at binasag ito sa harap mismo ng lalaking pasyente. Kumalat ang amoy ng insenso at dahon ng sambong. Nagliyab ang kawayan na kinasasandigan ng sinapian. Lolo, sandali lang! Baka masunog po si Kuya Paul! Relax ka lang. Hindi siya masusunog, apo. Isa yang sagradong apoy na nagpapadalisay sa katawan ng isang tao. Ano po? Isang mahiwagang apoy na hindi po nakakasunog? Eksakto! Natumbok mo, apo. Patayin mo ang apoy, Ador! Patayin mo! Papatayin ko ang apoy. Yun ay kung pakakawalan mo ang binatang ito. Hindi maaari. Akin ang katawang ito. Sa akin lang siya. Kung ganon, ay papatayin na lang kita. Subukan mo. Habang pinipilit mong palayasin ako, unti-unti kong sinasakal ang kaluluwa niya. Pagmasdan mo, Ador! Biglang nanginig ang katawan ng binatang pasyente at sumuka ito ng itim na likido habang nanlilisik ang mga mata. Lo, tignan niyo po, nanginginig na po siya. Baka mapano po si Kuya Paul. Huwag kang mag-alala. Ililigtas natin siya, apo. Bitiwan mo na yung lubid. Nahuli ko naman na siya. Kunin mo ang batong itim sa tokador at painitin yon sa may kalan. Dalian mo, apo. Wag bata. Subukan mong gawin yan. Kapag napaalis niyo ako dito, kayo ang una kong babalikan. Mga pakialamero kayo. Huwag kang makinig sa kanya, apo. Sige na, gawin mo na ang inuutos ko. Hoy, ikaw na bata ka. Hindi ka ba natatakot sa akin? Huwag mo't sundin ang matandang yan. Hoy, makinig ka sa akin, Impaktong Bangaw. Tatapusin na kita ngayon. Sa lakas ng panyo ng aking ninunong si Mang Kepweng. Sa panata ng mga albularyong nagsakripisyo noon. Pinapalayas na kita.
Hindi mo ko kayang itaboy! Ngayon na, Keeper! Dalian mo! Nanginig sa kaba ang bata, ngunit mariing tumango sa utos ng kanyang lolo. Mas nangibabaw sa kanya ang takot na may masamang mangyari sa kuya ng kaibigan niya kaysa sa takot sa tinig ng aswang. Mabilis siyang tumakbo papunta sa tokador. Kabisado na ni Kiefer kung ano ang bagay na pinapakuha sa kanya. Simulat sa pool nang siya'y magkaisip, wala siyang ibang hilig kundi ang panoorin ang kanyang lolo Ador. Kapag may dumarating na mga pasyente, palagi siyang naroon. Tahimik lang na nakatayo. Hindi nakakaligtas sa kanyang mga mata ang bawat kilos ng kanyang lolo, kung paano ito manggamot, kung paano ito magparusa sa mga nahuhuling sumasanib na mangkukulam at mga aswang. Nakabisado na rin niya yung ibang dasal ng lolo niya sa pamamagitan lang ng panggagaya dito. Minsan, kapag nakikipaglaro sa kapwa bata noon, ay gumagawa siya ng sarili niyang gamot gamit ang mga dahon ng bayabas at yung panyo na binili sa kanya ng kanyang lolo. At sa paglipas ng ilang taon, si Kiefer ay 10 taong gulang na. Siya na mismo ang tumutulong kay Lolo Ador. Siya na rin ang inuutusang kumuha ng gamit, magsindi ng insenso, magluto ng langis, o kahit ang magbantay ng mga gamit kapag abala ang matanda sa paghihilot. Siya na ang naging kanang kamay ng kanyang lolo. Kaya ngayong nasa kalagitnaan sila ng panggagamot, hindi na kailangang ipaliwanag sa kanya kung alin ang batong itim. Alam na niya yon, ang makintab at malamig na bato, panlaban sa mga sumasanib na nilalang ng dilim. Agad niyang dinampot ito. Parang kumibot pa ito sa kanyang palad. Parang buhay, pero hindi siya natakot. Para kay Kuya Paul. Para kay Lolo. Tumakbo siya papunta sa kalan. Inilagay niya ang bato sa nagbabagang uling. Sige lang, Apo! Konti na lang! Ilang sandali pa, napansin ni Kiefer na nagbabago na ang kulay ng batong itim. Unti-unti na itong namumula. Parang may nag-aapoy sa loob. Nang sapat na ang baga nito, inipit ito ni Kiefer gamit ang tong at lumapit sa kanyang lolo. Yan ba ang inaasahan yung magpapalaya sa akin? Isa lang yung bato, bata. Itapon mo na yan at tumakbo ka na habang may oras pa. Dahil mamaya, ang lalaking ito, isa na siyang magiging ganap na mamagsik na aswang. Makakawala siya dito at kakainin niya kayo. Huwag kang makinig sa kanya, Apo. Ihulog mo na yan dito sa mangkok na may langis ng nyog na kanina ay binindisyonan ko. Sige na, Apo, bilisan mo! Kaagad naman itong ginawa ni Kiefer. Ilang saglit lang, matapos itong gawin ng bata, ang langis ay bigla na lamang kumulo kahit wala namang apoy. At mula sa mangkok ay lumabas ang tila makapal at puting usok. Biglang lumakas ang ihip ng hangin sa loob ng kanilang bahay kahit nasarado na ang mga bintana at pinto. Inalis ni Lolo Ador ang panyo sa kanyang ulo. Binasa ito ng langis at sinimulang ipalo-palo ito sa katawan ng pasyente. Ang balat ni Paul ay biglang umitim at nanigas. Hindi! Hindi pa ito ang oras! Hindi niyo ako mapipigil! Umusok na ang paligid. May mabahong amoy na umalingasaw sa loob ng bahay at isang aninong kulay itim ang lumabas mula sa katawan ng pasyente. Parang isang usok na may sariling anyo. May forma ng isang matandang lalaki. May mahahabang kuko at mapupulang mga mata. Tatakas siya, Kiefer! Hawakan mo ulit ang tali! Dali! Agad na sinunod ni Kiefer ang sinabi ng kanyang lolo. Hinawakan niya ang lubid ng mahigpit.
Biglang namatay ang mga ilaw sa loob ng kanilang kubo. Madilim na ang sala. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nasaksihan ni Kiefer ang isa pang kapangyarihan ng pulang panyo. Bigla itong nagliwanag at sa tulong ng liwanag na yon, nakita niya ang aninong tumatakas. Dumudulas ito sa sahig at sinusubukang lumusot sa ilalim ng pinto. Lolo! Yung anino! Hindi! Hindi ka makakatakas, hinayupak ka! Kasabay ng sigaw niya, mabilis na inikot sa ere ang pulang panyo. Parang latigo na hinataw sa hangin. Kumislap ang matinding liwanag. Mistulang kidlat. Tumama ang liwanag sa papatakas na kalaban. May narinig silang isang malakas na ungol sa labas. Lolo! Natamaan niyo po siya! Oo, natamaan siya. Pero nakalabas na ang aswang. Kailangan ko siyang habulin na po. Lo, sasama po ako sa inyo. Hindi po, wag na. Wag mong bibitiwan ng lubid. Bantayan mo ang Kuya Paul mo. Ako na ang bahala sa halimaw na yon. Ngunit bago pa makalabas ng pinto, si Lolo Ador, biglang bumalik na ang liwanag. Napaupo si Kiefer sa sahig. Hingal na hingal. Lolo, ano pong nangyari? Hindi agad sumagot si Lolo Ador. Tinupi niya muna ang pulang panyo. Lolo, tapos na po ba? Nakaalis na po ba siya? Wala na, Kiefer. Nakatakas na siya. Kung ganun tapos na nga po. Ligtas na po si Kuya Paul. Tapos na para sa gabing ito. Pero hindi ibig sabihin na ligtas na tayo. Nang matapos tiklupin ni Lolo Ador ang pulang panyo, hinarap na niya si Kiefer. Kita sa mukha niya ang pagod, pero nanatiling matatag ang kanyang boses. Kailangan na nating simulan ang panggagamot bago pa siya muling balikan ng aswang na yon. Tumango si Kiefer sa kanyang lolo. Lumapit siya kay Paul at sinimulang alisin ang pagkakagapos nito. Bagya pang nanginginig ang katawan ng binata. Lolo, sabihin niyo po, ayos lang po ba si Kuya Paul? Hindi ako sigurado, Apo. Masyado nang humina ang katawan niya. Kailangan na nating kumilos kagad. Lumapit si Lolo Ador sa isang kahon at kinuha ang ilang bote ng langis, dahon at isang maliit na mangkok. Ipinatong niya ito sa mesa. Kumuha rin siya ng isang kandila at sinindihan. Kiefer, Apo, hawakan mo tong dahon. Durugin mo. Muling itinali ni Lolo Ador ang pulang panyo sa kanyang ulo. Sinimulan naman ng bata ang pagdurog sa dahon gamit ang kanyang mga daliri hanggang sa maglabas ng katas. Ayos na yan, Apo. Akin na. At sisimulan ko na ang panggagamot. Ito po, Lolo. Sa ngalan ng liwanag, itaboy ang dilim. Sa ngalan ng buhay, iligtas sa kamatayan. Sa ngalan ng dugo, putulin ang tanikala ng kasamaan. Ipinahid niya ang katas sa noo at sentido ng binata. Tapos ay biglang napansin agad ni Kiefer na biglang tila naglabas ng usok ang pulang panyo sa ulo ng kanyang lolo. Napaatras ang bata pero nanatiling kalmado si Lolo Ador. Huwag kang matakot, Kiefer. Nangyayari lang ito kapag malapit na talagang maging ganap na aswang ang taong nahawaan. Pero kaya natin to. Kumuha si Lolo Ador ng isang bote ng likido. Mabaho ang amoy nito. Lolo, ang baho. Amoy bulok na itlog. Yan ang kailangan niyang inumin. Pilit nilang ipinainom ito kay Paul. Sa unay, wala itong naging reaksyon. Pero makalipas ang ilang minuto, nagsimulang kumibot ang katawan ng binata. Umuungol siya. Tumirik ang mga mata at nagsimulang magsuka. Lumabas sa kanyang bibig ang kulay itim at mabahong likido. May mga tila uod pang gumagalaw. Napaatras si Kiefer. Lolo! Hala!
Ano po yan? Yan ang kinain niya. Hindi niya alam. Ang ulam na inabot sa kanya ay may laway ng aswang. Doon nagsimula ang lahat. Patuloy sa pagsusuka ang binata. Parang hindi mauubusan. Lumalakas ang kanyang ungol at daing hanggang sa tuluyan na siyang nangisay. Nahulog siya sa sahig, nanginginig hanggang sa nawalan ng ulirat. Lolo, naimatay si Kuya Paul. Anong gagawin natin? Agad na lumapit si Lolo Ador para suriin ang pulso ng binata. Ayos pa siya. Buhay pa. Halika, tulungan mo akong alalayan siya para maihiga dyan sa banig. Sige po, Lolo Ador. Pinagtulungan nilang buhatin si Paul. Mabigat ito, pero kinaya nilang dalawang maglolo. Ligtas na siya. Hindi magiging madali para sa mga aswang. Nahawaan at saniban siya uli. Ay, salamat naman sa Diyos kung ganun. Akala ko talaga kanina mawawala na si Kuya Paul. Hindi mangyayari yun na po. Dahil nandiyan ka. Malaking tulong ang ginawa mo ngayong gabi. Wala po yun, Lolo. Kawawa naman po kasi ang kaibigan kong si Jano kung mamamatay po ang kuya niya. Sila na lang po ang magkasama Kaya nga, kaya ikaw, palagi mong tatandaan ang mga sinasabi ko sa iyo, Apo. Huwag na huwag kang kakain ng mga pagkain na galing sa ibang tao, lalong-lalo na yung sa mga hindi mo kilala. Kasi tulad nito, maaari mong ikapahamak yon. Hindi po talaga, Lolo. Lalo na ngayon na alam na nating may aswang na nangahawa dito sa baryo natin. At ang mas nakakatakot pa, Lolo, kilala niya tayo. Lo, sino kaya yun, no? At bakit po siya nangahawa? Hindi ko rin alam, Apo. Pero kailangan nating malaman kagad kung sino ang damotres na aswang na yon. Dahil maaari lang niyang ulitin ito kapag nagkataon. Kawawa naman ang mga mabibiktima niya. Kaya nga po Lo, may paraan pa po ba para malaman po natin kung sino po ang aswang na nangahawa? Mahihirapan tayo ngayon, Apo. Lalo na kapag magaling magbalat kayo ang aswang na yon. Hindi po siya papahuli kagad. Hindi, Apo. Lalo na kung matagal na siyang nakikihalubilo sa mga tao dito. Maaaring isa siya sa mga taong pinagkakatiwalaan natin. Kaya lalong mas mahirap. Grabe naman po kung ganun, Lo. Hindi ko po akalain na may aswang na talaga dito sa atin. Kung tanungin po kaya natin si Kuya Paul kung sino po ang nagbigay sa kanya ng pagkain na may lason. Pwede. Pero hindi sapat na ebidensya yon kung tutuusin. Baka magkamali tayo ng akala. Pero maaari nating gawin yung simula. Doon tayo magsimulang mag-imbestiga. Pwede po ba tayong gumawa ng paraan para mahuli siya, Lo? Yung bang parang gagawa po tayo ng bitag? May mga lumang paraan pa. Ang mga katulad kong albularyo. Pero kailangan nating mag-ingat. Hindi natin alam kung gaano siya kalakas, Apo. Lolo, ano pong ibig niyong sabihin? Hindi lang basta karaniwang aswang ang kaharap natin. Nararamdaman ko, malakas siya. At marunong siyang gumamit ng itim na mahika. Kaya kahit ako, kailangan ko munang maghanda. Lo, ano pong kailangan nating gawin ngayon? Magbabantay muna tayo, Apo. Pero bago ang lahat, magpahinga na muna tayo. Bukas na lang natin ito itutuloy. Sige po, Lolo. Papasok na po ako sa kwarto ko. Muling napasulyap si Kiefer kay Paul. Nakahiga pa rin ito at tila mahimbing na natutulog. Napangiti siya nang makitang bumalik na sa dati ang kulay ng balat nito. Wala na rin itong mga pangil. Banayad na rin ang paghinga nito. Ilang saglit pa ay nilingon niya ang kanyang lolo Ador na abala na
sa pagliligpit ng kanyang mga gamit. Maingat na isinisilid ang mga ito sa kanyang mga lagayan. Bumalik na ang katahimikan. Payapa na ulit ang loob ng kanilang kubo. Napangiti ang bata. Masaya siya sa kanilang naging tagumpay sa araw na yon. Napayuko siya. Tahimik na nanalangin sa Panginoon na sana ay wala ng ibang mabiktima ang aswang na yon. Sa isip niya, simula bukas ay uumpisa na niya ang paghahanap ng aswang. Hindi na siya papayag na may masaktan pang iba. Pumasok na siya sa kanyang kwarto at natulog pagkatapos. Kinabukasan, maagang nagising si Kiefer. Tahimik ang buong bahay habang bumabangon siya mula sa banig. Nagsuot siya ng tsinelas at dahan-dahang lumabas. Pagbukas niya ng pintuan, nakita niya si Lolo Ador na nakaupo sa maliit nilang balkon. May hawak itong umuusok na tasa ng kape. Magandang umaga po, Lolo. Nasaan na po si Kuya Paul? Wala na po siya sa sala? Nako, nakauwi na Apo. Nang magising kanina nagpumilit na umuwi dahil wala daw kasama ang kapatid niya. Total, papasikat na ang araw kanina. Kaya hinayaan ko na. Kaya naman na niya Tumango si Kiefer. Medyo gumaan ang pakiramdam niya. Tumabi siya sa kanyang lolo at sabay nilang pinagmasdan ang buong paligid. Medyo makulimlim ang langit at tila nagbabadya ang pagbagsak ng ulan. Makapal din ang hamog na siyang nakadagdag ng lamig sa paligid. Tahimik lang silang dalawang maglolo. Pero maya-maya, ang katahimikang yon ay biglang nabulabog ng isang malakas na sigaw. Napalingon si Kiefer at napatayo naman si Lolo Ador. Lo, ano po yun? Hindi na sumagot ang matanda. Mabilis itong naglakad palabas ng bakuran. Sumunod kagad si Kiefer. Nagsisilabasa na rin ang mga kapitbahay at sinundan ng isang lalaking sumisigaw. May nakita raw na bangkay sa gilid ng kalsada. Pagdating nila sa lugar, nakita nilang may nagkukumpulang mga tao. Agad nilang nakita ang dahilan ng kaguluhan. Isang bangkay nga ang nakahandusay sa daan. Wakwak ang tiyan. Kita ang mga lamang loob at puno ng dugo ang paligid. Halos hindi makapaniwala si Kiefer sa kanyang nakita. Natigilan siya. Napakuyom ang kanyang mga kamao. Parang binagsakan ng langit ang maglolo nang makilala ang bangkay. Lo, paano itong nangyari? Hindi agad nakasagot si Lolo Ador. Hindi ito makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Tinignan niya ng mabuti ang bangkay. Tila sinadya lang itong patayin. Hindi kinain. Hindi sinaid ng kung sino man ang dugo. Parang nilaslas lang ang tiyan ng binata at saka iniwan at hinayaang mamatay. Hindi! Ano to? Ang kuya ko! Kuya Paul! Kuya Paul, ba't mo ako iniwan? Ba't ka namatay, Kuya Paul? Napalingon si Kiefer sa taong nagsalita. Ang kaibigan niyang si Janong. Umiiyak ito at patakbong lumapit sa bangkay. Nang makalapit, napaluhod siya sa tabi ni Paul at niyakap ang dugo ang bangkay ng kanyang kapatid. Kuya! Kuya, gumising ka! Bakit? Bakit mo ko iniwan, Kuya? Paano na ako ngayon? Tuloy-tuloy ang iyak ni Janong. Nang makita niya si Lolo Ador at Kiefer, bigla siyang tumayo at sumigaw. Kayo! Kayo ang kasama niya kagabi, di ba? Anong ginawa niyo sa kuya ko? Akala ko ba gagamatin mo siya, Lolo Ador? Oo, kami nga ang kasama niya buong magdamag, Janong. Pero kakauwi niya lang. Wala pa halos 15 minuto. Nagpaalam siya sa akin dahil ang sabi niya ay nag-aalala na siya sa'yo. Napuno ng matinding tensyon ang paligid.
Nanginginig sa galit si Janong habang nakatitig ng masama kay Lolo Ador. Ang sabi niyo sa akin, gagamutin niyo ang kuya ko. Pero ano to? Nagpagamot siya sa inyo para mamatay. Anong ginawa mo sa kanya? Anong ginawa mo sa kanya? Wala akong ginawang masama sa kuya mo, Janong. Umalis siya kanina na maayos ng kalagayan. Naalis na namin ang laway ng aswang sa kanyang tiyan. Akala namin ay ligtas na siya. Ligtas? Ano sinasabi mo ligtas? Ganito ba ang ligtas? Nakikita niyo ba siya ngayon? Nakikita niyo ba kung ano ang kalagayan niya? Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa kanilang paligid. Kita sa kanilang mga mata ang pag-aalinlangan at takot. Nag-alala si Kiefer para sa kanyang Lolo Ador. Alam niyang walang masamang ginawa ang matanda, ngunit ramdam niyang unti-unti nang nawawala ang tiwala ng mga tao. Huwag mong pagbintangan ng lolo ko, Janong. Hindi niya magagawang saktan si Kuya Paul. Kasama niya ako kagabi habang ginagamot ang kuya mo. Wala kaming ginawang masama sa kanya, maniwala ka. Lalong hindi kami ang gumawa ng karumal-dumal na pagpatay sa kanya. Sinabi ko bang kayo? Bakit parang masyado ka namang nagpapaliwanag, Keeper? Sinasabi ko lang kung ano ang nangyari kagabi, Janong. Tama na! Walang mangyayari kung magbabangayan lang tayo dito. Sinasabi ko na sa inyo, hindi ako ang may gawa nito. Kung alam ko lang na mangyayari to sa kanya, hindi ko na sana siya pinayagan kanina na umuwi. Maaaring tinambangan siya ng aswang dito at sinadyang pinatay. Naglakad palapit si Lolo Ador kay Janong. Ramdam niyang puno ng paghihirap ang puso ng bata. Hinawakan niya ito sa balikat. Hindi ko intensyon na mapahamak ang kapatid mo, Janong. Lahat ng kaya kong gawin, ginawa ko na kagabi. Hindi ko gustong mangyari to sa kanya. Hayaan mo, tutulong ako para maharap ang tunay na may gawa nito. Pagbabayarin natin siya sa ginawa niya sa kuya mo. Tama na! Hindi ko kailangan ng tulong mo! Umalis na kayo! Umalis na kayo! Napaatras si Lolo Ador sa lakas ng sigaw na yon ni Janong. Kita sa kanyang muka ang lungkot at panghihinayang. Pero tumango siya bilang paggalang sa nararamdaman ng bata. Tumalikod na siya. Ngunit bago pa siya tuluyang lumayo, nagsalita ang batang si Kiefer. Janong, hindi lang ikaw ang nawalan. Kuya na rin ang turing ko kay Kuya Paul. Mahal na mahal namin ang kuya mo. Wala kaming ibang hangad, kundi ang mapagaling siya. Pero hindi talaga namin inaasahan to. Kung totoo yan sinasabi niyo, bakit niyo siya inayaang mamatay? Hindi ka ba nakakaintindi, Janong? Hindi namin ginusto ang nangyari kay Kuya Paul. Kiefer, tama na yan. Halika na. Umuwi na tayo. Biglang napansin ni Kiefer ang isang bagay sa kamay ni Paul. Isang maliit na piraso ng tela. Halatang pinilit na isuksok ito sa palad ng binata. Yumuko si Kiefer para kunin ito. Lo, sandali lang. Tignan niyo to, oh. Isa yang pananda ng kulto ng mga aswang. Po, ano pong ibig niyo sabihin, Lolo Ador? Mukhang sinadya nga ang pagpatay. May gusto silang iparating. Isang babala. Babala ng ano? Ano ba sinasabi niyo? Isang gera. Isang malawakang pagsadakay. May kulto na ng mga aswang dito sa baryo. Mga sinungaling! Ang galing niyong gumawa ng kwento para lang mapagtakpan ang ginawa niyo sa kuya ko. Umanda talaga kayo, Lolo Ador. Kayo ang mananagot nito. Kung ayaw mo maniwala, ayos lang sa akin. Kaya kong depensa ang sarili ko laban sa mga paratang mo. Hindi ako ang pumatay sa kuya mo. Hindi ako. Pues patunayan niyo. Patunayan niyong wala kayong kasalanan. Umalis na ang maglolo. Naglakad na sila pabalik ng kanilang bahay.
Hindi makapaniwala si Kiefer sa lahat ng mga nangyari. Habang naglalakad sila pauwi, napatingin ng bata sa kanyang lolo. Kita niya ang lungkot sa mukha nito. Hindi ito nagsasalita. Tahimik lang itong naglalakad. Pagdating nila ng bahay, naupo si Lolo Ador sa kanilang bangko sa loob ng sala. Umupo si Kiefer sa tabi niya. Lo, paano na po? Ano pong gagawin natin ngayon? Hindi ko rin alam, Apo. Pero kung talagang ako ang pinaghihinalaan nilang may gawa nun, gagawin ko ang lahat para malinis ang pangalan ko. Naniniwala po ako sa inyo, Lo. Hindi niyo po magagawang saktan o patayin si Kuya Paul. Hindi talaga, Apo. Pero hindi lahat ay naniniwala sa akin. At alam ko yon. Ramdam ko kanina at narinig ko yung ibang mga bulong-bulong ng mga tao. Ako ang sinisisi nila. Kiefer, makinig kang mabuti sa akin, Apo. Bakit po, Lolo? Tatagan mo ang loob mo. Kung sakali na makulong ako, kayanin mong mabuhay ng mag-isa. Po? Makukulong po kayo? Hindi ko pa alam, Apo. Pero naghahabilin lang ako sa iyo para kahit paano ay maihanda ka sa mga posibleng mangyari. Posible na makulong ako pansamantala habang nag-iimbestiga sila sa pagkamatay ni Paul. Ito ang ibibiling ko sa iyo. Ingatan mo ang gamit ko, lalo na ang panyo. Pero kung dumating ang oras na kailanganin mo ito, gamitin mo, Apo. Gamitin mo sa tama. Naiintindihan mo ba ako, Kiefer? Opo. Pero hindi ko naman po alam kung paano to gamitin eh. Malalaman mo din, Apo. Tuturuan ka ng isang gabay. Hindi mo kailangan mag-alala. Ano po? Isang gabay? Oo. Bawat isang albularyo ay may isang gabay. Isang nilalang na mula sa kabilang mundo na may tungkuling umalalay at magturo sa isang tagapagmana. Hindi mo sila basta-basta makikita. Kailangan mo na nilang makita na karapat-dapat ka. Na bukas ang puso mo sa paglilingkod. Hindi sa kapangyarihan, kundi sa mabuting layunin na makatulong sa kapwa. No. Ayoko po. Natatakot ako. Baka hindi ko po kayanin eh. Matagal na kitang naihanda sa mga ganitong pagkakataon na po. Pero Lo, bata pa po ako. Bata ka pa. Oo, pero kakayanin mo ito, Apo. Ang kapangyarihan ng panyo ay malakas at kayang pumuksa ng mga kaaway na galing sa dilim. Huwag kang panghinaan ng loob. Darating sila. Darating ang mga kaaway. Sigurado ko. Kailangan ng tagapagligtas. Kailangan ka ng buong baryo. May tiwala ako sa iyo, Apo. Kailangan? Ikaw po ang kailangan nila, Lolo. Kung ipapakulong ka po nila, wala po akong gagawin. Hayaan ko sila. Sila naman ang may kasalanan eh. Bakit kayo papakulong eh? Wala ka naman pong kasalanan. Makinig ka, Apo. Likas na sa tao ang maging mapangusga. Ganun talaga, Apo. Pero hayaan mo, sisikapin kong hindi mangyaring makulong ako para mailigtas natin ang baryo laban sa mga aswang. Lumapit si Lolo Ador at dahan-dahang ipinatong ang kamay sa balikat ni Kiefer. Sa oras na mawala ako, Apo, ikaw ang magpapatuloy. Sa ayaw at sa gusto mo, ikaw ang itinakda. Nananalaytay sa dugo mo ang dugo ng ating mga ninuno. Ito'y isang tungkulin na kailangang gampanan ng may tapang at buong puso. Kung yan po ang sabi niyo, Lo, gagawin ko po ang makakaya ko. Sa labas ng kubo, biglang umihip ang isang malakas na hangin. Napalingon si Kiefer sa may pintuan. Sa gilid ng kanyang mga mata, tila may aninong dumaan.
Agad siyang naglakad palabas, ngunit wala namang tao. Bakit? Ano yun, Apo? Kasi Lo, para pong may tao kanina eh. Malakas ang pakiramdam mo. Bakit po kayo tumatawa, Lo? May nakakatawa po ba sa sitwasyon natin ngayon? Wala naman, Apo. Pero kasi, para kung nakikita ang sarili ko sa iyo, Apo, nung ganyang edad din ako. Pareho tayo. Malakas ang pakiramdam. Talaga po? Oo. Ay, siya nga pala. Gusto ko palang sabihin sa iyo na mag-iingat ka kung sakali. May mga tenga at mata ang aswang. Naniniwala kong hindi sila takot sa araw. Matuto kang magbasa ng mga senyales. Gamitin mo ang lakas ng iyong pakiramdam. Opo, Lolo. Kung sakali mang kunin ka po ng mga pulis, uumpisahan ko pa rin yung paghahanap sa aswang na yun. Pero Lolo, nag-aalala po ako. Paano kung maniwala silang kayo talaga ang pumatay kay Kuya Paul? Hayaan mo sila. Ang mahalaga ngayon ay alam natin sa sarili natin na wala tayong ginawang masama. Wala tayong kasalanan. Tumahimik si Kiefer. Hindi niya gusto ang mga sinabi ng lolo niya. Para bang may masamang mangyayari dito, kaya naghahabilin na ito. Lo, paano po kung tumakas na lang kaya tayo? Umalis na lang po tayo dito. Magtago po tayo kung kailangan. Hindi. Hindi ako pwedeng magtago, Apo. Hindi ko pagtataguan ang kasalanang hindi ako may gawa. Laban ito ng katotohanan. Walang masama sa lumalaban para sa totoo. Tumahimik ang dalawa. Yumakap ang bata sa kanyang lolo Ador. Ilang minuto silang tahimik habang magkayakap. Maya-maya pa, isang sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Tumayo si Lolo Ador at tinanaw sa bintana kung sino ang dumating. 3 pulis at ang kapitan ng barangay na si Kap Perdi. May dala silang search warrant. Hindi kayo pwedeng pumasok sa bahay namin. Hanggang dyan lang kayo. Hayaan mo lang sila. Wala naman silang mahahanap sa bahay natin. Sige na, pumasok na kayo. Walang problema sa akin. Wala naman akong itinatago. Pumasok ang mga pulis. Sinuyod nila ang bawat sulok ng bahay. Sa ilalim ng kama, sa loob ng aparador, sa likod ng altar. Tinignan maski ang bubungan ng bahay. Wala silang nakitang kahina-hinala. Ngunit sa kabila nun, ay inanyayahan pa rin ang matanda sa presinto para sa ilang katanungan. Teka, ba't niyo po dadali ng lolo ko? Wala naman po kayong nahanap, di ba? Sinabi ng pulis kay Keeper na may mga itatanong pa sa kanyang lolo, kaya kailangan itong sumama sa presinto. Kailangan pa itong imbestigahan, lalo at ito ang huling kasama ng biktima. Hindi naman tumutol si Lolo Ador. Apo, tandaan mo ang lahat ng mga biling ko sa iyo, ha? Opo, Lolo. Huwag po kayong mag-alala. Panay ang tango ni Kiefer habang pinupunasan ang kanyang luha. Hindi niya alam kung hanggang kailan mawawala ang kanyang lolo. Hindi rin niya alam kung ligtas pa sila. Pero isang bagay ang sigurado, gagawin niya ang lahat para mapawalang sala ang kanyang lolo Ador. Nang umandar na ang mobil, naiwan si Kiefer sa harap ng bahay. Mag-isa, tahimik, takot. Pero sa kabila ng lahat, alam niyang kailangan niyang maging matatag. Wala na ang mobil. Wala na ang kanyang lolo. Sa kanyang harapan ay nakita niya ang ilan nilang mga kapitbahay na tahimik na nakatingin sa kanya. Hindi niya tiyak kung naaawa ang mga ito o nag-uusyoso lang sa nangyari sa kanila. Hindi na lang niya pinansin ang mga matang yun. Ayaw niya nang madagdagan pa ang bigat sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang tumalikod at pumasok
sa loob ng bahay. Isinara niya ang pinto at isinandal ang kanyang likod dito. Pagkatapos ay dumiretso siya sa sala at naupo sa isang sulok. Hindi na siya umimik. Hindi na rin siya umiyak. Matapos ang ilang minuto, napatingin siya sa estante kung saan nakapatong ang isang maliit na kahon. Lumapit siya roon at inabot ito. Binuksan niya at kinuha ang pulang panyo. Hinaplos-haplos niya ito. Umupo siyang muli sa isang sulok. Hawak pa rin niya ang panyo. Ano ba ang gagawin ko? Paano na? Kiefer! Kiefer! Napatingin siya sa paligid. Hinanap kung saan nanggagaling ang maliit na tinig na yon. Ngunit wala namang tao. Tumayo siya at tinignan ang iba pang sulok ng bahay. Sino ka? Nasaan ka? Mula sa ibabaw ng lamesa, may liwanag na biglang kumislap. Maya-maya pa, may isang nilalang na unti-unting lumitaw. Parang isang tao. Maliit ang katawan nito at may mahabang puting balbas. Nakasuot ito ng kasuotang agad na pumukaw sa pansin ng bata. Maliit lang ang nilalang na ito. Halos kasing laki lang ng bote ng soft drink. Pero ang ayos niya ay parang mas elegante pa sa isang taong mayaman. Meron siyang suot na mahaba at makintab na Amerikana na kulay esmeralda. May mga bordang kulay ginto sa laylayan. Ang kanyang pantalon ay hapit sa kanyang maliit na hita, habang ang sapatos naman ay parang gawa sa makinis na balat ng hayop. Makintab ito at maingay kapag humahakbang ang nilalang. Nakasombrero ito ng maliit na sombrerong bilog. Parang top hat na may pulang ribon na paikot sa gilid. Sa ilalim ng sombrero, makikita ang kanyang puting buhok na medyo magulo pero mukhang sinadyang ayusin sa ganong estilo. Teka, sandali. Ano ka? Ako ang iyong gabay. Hindi. Hindi ako naniniwala sa'yo. At bakit naman? Sabi ni Lolo, ang mga gabay hindi basta-basta nagpapakita. Hindi nga. Tama ka. Totoo naman ang sinabi ng lolo mo. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay dapat ganon. Alam mo, ako talaga ang iyong gabay. Ako ang nakaata sa iyo at gusto kong simulan ito sa kakaibang paraan. Anong sinasabi mo? Anong paraan? Teka, huwag ka lalapit sa akin ha. Hindi kita kilala. Hindi ko alam kung pagkakatiwalaan ba kita. Natural lang na magduda ka, kaibigan. Pero hawak mo ngayon ang pulang panyo. Isa yung anting-anting na may taglay na malakas na kapangyarihan. At ako bilang gabay mo ay konektado sa bagay na yan. Hindi mo pa siguro nararamdaman. Pero dahan-dahan nang lumalabas ang iyong mga kakayahan bilang bagong tagapagmana. Ako? Tagapagmana? Buhay pa si Lolo eh. At siya pa lang ang tunay na tagapagmayari ng bagay na to. Hindi na ngayon. Ikaw na ang bagong tagapag-alaga, Kiefer. Maniwala ka. Ikaw na. Napaupo si Kiefer. Binaba niya ang panyo sa kanyang kandungan habang pinagmamasdan ang maliit na nilalang. Ako nga pala si Bunad. At huwag kang mag-alala. Hindi ako masugit gaya ng ibang gabay. Gusto ko lang makatulog. At gusto kong may connection tayo bilang bagong magkaibigan. Ano ka mo? Kaibigan? Tayong dalawa? Oo. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw. Pero kasi, naguguluhan ako eh. Kung ikaw ang gabay ko, bakit mo sinuway ang nakagawian ng mga gabay? Kasi, iba ako at iba ka. Hindi ba pwedeng maging pasaway paminsan-minsan? At saka, gusto ko rin maiba naman ang takbo na kwento. Ang boring kasi eh.
Napangiti si Kiefer. Doon pa lang, unti-unti na siyang nagtitiwala sa maliit na nilalang. O sige, kung totoong gabay ka, anong dapat kong unang malaman? Makinig ka mabuti. Ang una mong dapat malaman ay kung sino ang tunay na pumatay sa mortal. Paano? Mamayang gabi, dadaling kita sa isang lugar. Pero kailangan mong maniwala at magtiwala. Kailangan mong maging bukas sa maraming bagay, Kiefer. Lalo na sa mga kakaibang bagay. Ready ako, no? Para kay Lolo at para sa baryong to, Bulan. Gagawin ko ang lahat para malaman kung sino ang tunay na may kasalanan. Sige na, magpahinga ka na muna. Mahaba ang gabi mamaya. Kailangan mo ng lakas. Tumango si Kiefer. Muli siyang napasulyap sa pulang panyo at marahang inilagay ito sa kanyang ulo. Nahiga siya sa banig na nasa sala. Sa tabi niya si Bulan ay nahiga rin. Kinagabihan, ginising si Kiefer ng marahang pagyugyug ni Bulan. Gising na, Kiefer. Ito na ang tamang oras. Tumayo ka na dyan. Dumilat si Kiefer at agad na bumangon. Nagulat pa siya nang makitang madilim na ang paligid. Tanging ang panyo na nasa kanyang ulo ang nagbigay ng liwanag sa loob ng bahay. Daan-daan silang lumabas. Habang sila'y naglalakad, naramdaman ng bata na malamig ang simoy ng hangin. Wala ni isang tao sa kalsada. Makalipas pa ang ilang minuto, narating nila ang isang malawak na sagingan na pagmamay-ari ng kanilang kapitan. Tahimik doon at madilim. Teka, sandali lang. Anong ginagawa natin dito, Bulan? Dito na tayo. Ano? Bakit dito mo ko dinala? Anong meron dito? Hawakan mo ang panyo sa ulo mo. Tapos, ay ibulog mong kailangan mo ng tagabulag. Ha? Tagabulag? Para sa naman yun? Para hindi ka makita ng mga kalaban. Gusto mong malaman kung sino ang mga aswang dito sa inyo, di ba? Hindi na nakapagsalita si Kiefer. Maigpit niyang hinawakan ng pulang panyo. Pumikit siya at mahina niyang binigkas ang sinabi ni Bulan. Pulang panyo. Gawin mo kong invisible. Bigla siyang may naramdamang malamig na hangin na parang bumalot sa kanyang buong katawan. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Namangha siya nang makitang unti-unti itong nawawala. Parang usok na unti-unting inaagnas ng hangin. Napatingin siya sa kanyang mga paa at ganun din ang nangyayari. Naglaho na rin ang kanyang anino sa lupa. Hindi siya nasaktan. Wala siyang naramdamang anuman. Huwag kang matakot. Hindi ka nawawala. Invisible ka lang. Gumana na ang tagabulag sa'yo. Ibig sabihin, para na akong multo nito, Bulan. Hindi na ako nakikita. Masanay ka na, Kiefer. Ganyan talaga kapag may hawak kang makapangyarihang bagay. Lalo na ang pulang panyo na yan. Pinoprotektahan ka nito. Napangiti si Kiefer. Manghang-mangha siya sa kapangyarihang taglay ng kanyang anting-anting. Wow! Ang galing! Ayos to ah! Sabi ko na sa iyo eh. Magaling yata ang panyo ng lolo ng lolo ng lolo ng lolo mo. Ang dami namang lolo nun. Pero astig, hindi ko alam na may ganitong kapangyarihan ng panyo ni Lolo na nagiging invisible. May iba't ibang kapangyarihan ng anting-anting na yan. Depende sa kung sino ang tagapangalaga sa kanya. At ikaw, Kiefer, ikaw ay may kakayahang maglaho sa paningin ng iyong mga kaaway. Ngayon, kailangan na nating magbanman. Tahimik ka lang ha. Huwag kang lilikha ng anumang klase ng ingay. Kung kinakailangan huwag kang kumilos, huwag kang kikilos. Matalas ang pakiramdam ng mga aswang. Maaaring hindi ka din na makita, pero kaya ka nilang maramdaman kung hindi ka mag-iingat. Ganun ba? Sige Bulan, mag-iingat ako. Paano ka nga pala? Nakikita mo ba ako? Oo naman. Nakikita kita, malinaw na malinaw. Sabi ko nga, mga kaaway lang ang
ang hindi makakakita sa'yo. Ganon? Akala ko ay pwede ko tong gamitin sa... Hindi mo magagamit yan sa kalokohan. Grabe ka naman sa akin. Advance ka naman masyadong mag-isip. Alam ko na yung mga hirit mong ganyan. Gawain ko yan eh. Di mo ba alam? Ano ba? Huwag ka maingay. Ang ingay-ingay mo baka mamaya marinig tayo. Ay, sorry naman. Na-carried away lang. Ayos ah. Parang tao rin pala kung magsalita ang mga diwende. Sa totoong buhay, hindi. Sa kaharian namin, malalim ang mga salitang ginagamit namin. Mga lumang wika na hindi na rin naiintindihan ng maraming tao ngayon. Pero kasi ako, matagal na akong nagbamasid sa mundo ng mga tao. Gustong gusto ko ang mga tao. Alam mo ba yun? Bakit naman, Bulan? Maraming bagay sa inyo na wala sa amin. Sa mundo namin, lahat pare-pareho. Lahat may tungkuling dapat gampanan. Lahat ay may sinusunod na batas ng kaharian. Walang pwedeng tumanggi. Walang pwedeng maging kakaiba. Alam mo bang nakakainggit ang buhay na meron kayo dito? Ha? Nakakainggit? Anong ibig mong sabihin? Dito kasi sa mundo nyo, ang dami nyong pagpipilian. Pwede kayong mangarap. Pwede kayong pumili ng gusto nyong tahaking daan. May kalayaan kayo. Doon sa amin, kapag ipinanganak ang tagapagbantay, magiging tagapagbantay ka na habang buhay. Kapag ipinanganak kang kawal, kawal ka hanggang kamatayan. At kapag pantas ka, hindi mo pwedeng iwan ang pagiging pantas. Walang pagpili. Walang karapatang magsabing, ayoko na. Hindi mo pwedeng palitan ng kapalaran mo. Hindi mo pwedeng tanungin ang utos ng hari. Ang kaharian namin ay laging tahimik, laging maayos, pero kulang sa damdamin. Hala, grabe. Parang ang lungkot naman nun. Wala kayong kalayaan pumili kung anong gusto nyong maging. Kaya nga, ako laging tumatakas eh. Minsan, tinatawag nila akong pasaway. Pero ako lang naman ang gustong makakita kung anong meron sa labas. Nakakatuwang masdan ng mga tao. May mga pagkakamali, oo. Pero may saysay ang bawat galaw. Lahat kayo ay may pagkakataong matuto at magbago. Hindi ko akalaing ganun pala yun. Akala ko, lahat ng nilalang sa engkantadong mundo ay masaya. Mas makapangyarihan at mas malaya. Mas malakas, mas makapangyarihan, oo. Pero hindi mas malaya. Kaya sa tuwing makikita ko ang mga batang katulad mo, hala, talagang naiinggit ako. May laya ka para pumili kung ano ang tama, kung sino ang paniniwalaan at kung ano ang landas sa tatahakin. O ngayon, ikaw ay binigyan ng kapangyarihan, pero ikaw pa rin ang magpapasya kung paano mo to gagamitin. Ganun pala yun. Pero teka, sabi mo pasaway ka. Naku, paano na ako ngayon maniniwala sa iyo niyan? Paano kung niloloko mo lang pala ako at pinagtitripan? Paano kung ipapahamak mo pala ako sa kamay ng kaaway ko? Yun ba ang nararamdaman mo sa ngayon? Hindi ba't malakas ang pakiramdam mo? Narinig kong sinabi yun ng lolo mo sa'yo. Nagbibiro lang naman ako, Bulan. Alam ko naman na mabait kang duwende. Mabait talaga ako. At bakit naman kita ipapahamak? Tungkulin ko ngang protektahan ka. Yun ang dahilan kung bakit ako isinilang. Kapag hindi ko nagampanan ang pagiging gabay mo, wala akong silbi sa mundo namin. Isa akong nilalang na walang saysay. Kaya, trabaho kong ituro sa iyo ang tama at dapat mong gawin. Nasa iyo na ang kapangyarihan ng pulang panyo. Gamitin mo ito sa kabutihan. Huwag mong sayangin. Oo naman. Pero sigurado ba talaga kayong kaya kong gampanan ng responsibilidad na to? Oo naman. Sigurado, sigurado. 1,000,000%. Hindi naman basta-basta lang na nanguhula ang panyo ng kanyang bagong tagapangalaga eh. Ikaw ang pinili. Alam ng panyo na ikaw ang may potensyal. At habang kasama mo ko, gagawin natin posible ang mga imposible. O paano? Nakahanda ka na ba? Napangiti si Kiefer, ngunit hindi pa man siya nakakakibo.
may narinig silang mga yabag. May paparating na isang grupo ng mga taong nakaitim. Ang kanilang mga kasuotan ay mahaba at may takip ang mga ulo. Ang mga mata nila ay tila walang kinang. Wala rin silang pinapakitang ekspresyon. Tahimik silang dalawa ni Bulan. Walang kumikilos, walang nagsasalita. Ang grupo, may mga bitbit na sako na hindi alam ni Keeper ang laman. Huminto sila sa gitna ng sagingan. Doon may altar na yari sa bato, itim at malumot. Bagamat hindi siya literal na nakikita, ay nagagawa pa ring magtago ni Keefer sa likod ng puno ng saging. Tahimik na pinapanood ang ginagawa ng grupo. Nagsimula sila ng isang seremonya. Isa sa kanila ang lumapit sa altar at inilapag ang isa sa mga sako. Dahan-dahan itong binuksan. Napasinghap si Keefer. Ang laman ng sako ay isang kambing na buhay, ngunit tila may sakit o pinahina. Naglabas ng patalim ang isa sa mga miyembro at walang pag-aalinlangan itong pinatay sa harap ng altar. Nagkatinginan silang dalawa ni Bulan. Pareho silang nanlamig sa kanilang nakita. Keeper! Ilang sandali pa, may humiwalay sa grupo. Lumapit ito mismo sa lugar kung saan nakatago si Keefer. Parang nagtago ito, ikinublian sarili sa kanyang mga kasama. Habang nakatago, nakita ni Keefer na inalis ng nilalang na ito ang hood ng kanyang kasuotan. Nakilala niya si Janong. Inilabas ng bata ang isang maliit na bote na may lamang itim na langis. Binuksan niya ito at pinahid ang katas ng langis sa kanyang katawan. Amoy panis ito at umalingasaw ang isang napakasangsang na amoy. Hindi napigilan ni Keefer ang mapaubo. Sino yan? Agad na tinakpan ni Keefer ang kanyang bibig upang hindi siya makalika ng kahit na anong tunog. Biglang napalingon si Janong sa kanyang direksyon. Mabilis itong nagbago ng anyo. Mula sa maamo at ordinaryong muka, naging isang nakakatakot na halimaw. Nangitim ang balat nito. Namula ang mata, humaba ang dila at tumalim ang mga kuko. Para itong mabangis na hayop na gutom at uhaw sa dugo. Hindi makapaniwala si Keefer sa kanyang nasaksihan. Si Janong, nakilala niya bilang tahimik at simpleng bata, ay isa palang aswang. Dahan-dahang lumapit ang halimaw sa kinaroroonan ni Keefer. Lumingali nga ito, tila may inaamoy sa paligid. Malalim ang paghinga nito habang iwinawasiwas ang matatalim na kuko sa hangin na animoy sinusubukan damhin at saktan kung sino man ang narinig niyang pinagmulan ng tunog. Tahimik na umatras si Keefer. Pilit pinipigil ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Halos hindi na siya humihinga. Ilang pulgada na lang ang layo nila sa isa't isa. Magkaharap na halos ang kanilang muka. Ngunit biglang natigilan si Janong nang may narinig siyang tumahol. Isang maliit na aso ang lumabas mula sa likod ng isang puno at tumakbo papalapit kay Keefer. Napangisi si Janong, isang ngising punong-puno ng kasamaan. Agad niyang dinampot ang aso at walang pag-aalinlangang sinunggaban nito. Narinig ni Keefer ang paglagutok ng mga buto at ang pag-iyak ng walang kalaban-labang hayop. Kinain ito ng buhay ni Janong. Naluwa si Keefer sa kanyang nakita. Hindi niya akalaing ganito na ang sinapit ng kanyang kaibigan. Isa na talaga itong halimaw na hayok sa laman. Matapos ang nakakakilabot na tagpo, nagbalik si Janong sa grupo. Humarap ito sa altar. Saka lamang nakahinga si Keefer nang wala na sa tabi niya ang batang aswang. Ang mga nilalang na kasama ni Janong ay nagsimula ng manalangin. Para silang umaawit ng isang kakaibang dasal. Mababa at sabay-sabay ang kanilang tinig. Hindi ito
maintindihan ni Kiefer. Para bang sinaunang wika ang kanilang ginagamit. Ang altar naman sa gitna ng sagingan ay may nakapatong na isang malaki at itim na bato. May nakapulupot na pulang tela sa paligid nito at may ilang itim na kandilang nakasindi. Hindi nagtagal nang matapos magdasal ang mga ito, nagsialisa na rin ang mga aswang. Tinatayang 10 o mahigit pa ang bilang nilang lahat. Halos magkakatulad ng anyo at kilos. Nang wala na ang mga aswang, napaupo sa lupa si Kiefer. Nanginginig ang kanyang tuhod dahil sa sobrang nerbiyos. Lumapit si Bulan. Naupo ito sa kanyang tabi. Ngayon ay nakita mo na ang totoo. O paano? Anong reaksyon mo, Kiefer? Hindi ko akalaing si Janong. Isa pala siyang aswang. Paano nangyari yun? Matagal ko na siyang kaibigan eh. Hindi ko man lang nahalata. Marami pa tayong dapat na matuklasan, Kiefer. Marami pa tayong bakit na kailangan masagot. Aalamin ko ang punot dulo nito, Bulan. At aalamin ko rin kung bakit nila to ginagawa. Hindi ako titigil hanggat hindi ko alam ang buong katotohanan. Ikaw na ang bahala sa susunod na akbang. Nandito lang ako para gabayan ka. Kakausapin ko siya bukas. Kailangan ipaliwanag niya sa akin kung anong ginagawa niya. Oops, oops, oops. Wrong move, bata. May alam ka na. Pero kailangan ng tamang panahon at tamang lakas bago magawin yan. Marami pa tayong pagdadaanan. Tayong dalawa. Kailangan mo munang maging ganap na tagapangalaga. Ganap? Teka, naguguluhan naman ako. Akala ko ba ako na? Ano ba yan? Nakakalito na. Oo, ikaw na nga. Pero marami ka pa kasing dapat na matutunan. Hindi sapat ang tapang lang. Kailangan mong matutong gumamit ng mga kasangkapan ng isang albularyo. Kailangan mo ring maunawaan ang mga batas ng mundo ng liwanag at dilim. Nakakalito na talaga. Sabi mo, ako na ang bahala sa susunod na akbang. Tapos, kukontrahin mo rin pala. Mag-isip ka kasi ng iba. Di ba pwedeng obserbahan mo muna? Alamin ang kilos nila, ang mga plano nila. Di ba mas maganda yon kaysa sa makipag-usap ka kagad sa isang aswang? Sige na nga, mag-iisip ako. Para kay Lolo to. Gagawin ko ang tama. Tahimik silang umalis ng sagingan. Sa paglalakad nila pabalik, walang imik ang batang si Kiefer. Pagka-uwi sa bahay, sinindihan ni Kiefer ang ilaw at naupo sa upuan sa kusina. Anong ginagawa mo? Bakit ka tulala? Nag-iisip. Huwag na muna. Magpahinga na muna tayo ulit. Bukas ka na lang ulit mag-isip. Mahaba pa ang laban natin, Kiefer. Tandaan mo yan. Sige na, magpahinga ka na. Tumango si Kiefer. Sa kabila ng takot at pangamba, alam niyang hindi na siya nag-iisa. Nariyan si Bulan at nariyan din ang pulang panyo para sa kanya. Bukas ay panibagong araw na naman at sa araw na yon, magpapatuloy ang kanyang misyon para sa katotohanan at katarungan. Kinabukasan ay maagang ginising ni Bulan si Kiefer. Wala pang araw sa labas. Madilim pa ang paligid nang sumilip ang bata sa bintana. Tahimik pa din ang paligid. Teka, gabi pa. Bakit ka nang gigising? Ano ka ba, Kiefer? Madaling araw na. Oras na para sa iyong pagsasanay. O ano, handa ka na ba? Ha? Ngayon na? As in, ngayon na? Oo naman, ngayon na. Tara na. Teka. Saan tayo pupunta? Ngumiti si Bulan. Tapos ay pumikit at nagdasal. Biglang may lumitaw na malaking bilog sa harap nila. Para itong isang malaking pinto na walang sarado. Sa loob ng bilog ay may makikitang parang usok na gumagalaw. Paikot-ikot. Hindi ito basta-basta. Dahil kapag tumingin ka sa loob, makikita mong
may ibang lugar sa kabila. Iba ang itsura ng lugar na yun. Madilim, pero may liwanag sa gitna. Para bang may apoy na kulay asul na nagbibigay liwanag sa buong paligid. Kita rin ang mga anino ng malalaking bundok at mga puno. May kakaiba ring tunog na maririnig. Natigilan si Kiefer. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Ano to, Bulan? Lagusan ito, Kiefer. Dito dumadaan ang mga tulad ko para makarating sa kabilang mundo. Hindi to para sa mga karaniwang tao. Pero dahil ikaw ang tagapagbana ng panyo, makakapasok ka. Sa kabilang mundo? Oo! Diyan ka magsasanay. Mas maraming alam ang mga nilalang doon pagdating sa laban kontra kasamaan. May mga tutulong sa atin. May mga sandata kang pwedeng makuha. Pero baka mamatay naman ako dyan o kaya hindi na ako makabalik. Huminga ng malalim si Kiefer. Kinakabahan siya, pero ramdam din niya ang pananabik. Gusto niyang matuto. Gusto niyang maging handa at bihasa. Huwag kang matakot. Ano ka ba naman? Ako ang gabay mo. Kasama mo ko. Sabay silang humakbang, papasok sa bilog. Habang tumatawid, naramdaman ni Kiefer ang kakaibang sensasyon. Parang sabay na lamig at init ang bumalot sa kanyang buong katawan. Napapikit siya sandali at sa kanyang pagdilat, laking gulat niya na nasa ibang lugar na siya. Ibang-iba ang paligid. May mga bahay kubo, maraming punong kahoy, at tahimik ang kapaligiran. Sa di kalayuan, may mga batang naglalaro at mga babaeng naglalaba sa tabi ng ilog. Nasaan tayo, Bulan? Para tayong nasa lumang panahon na. Tama ka dyan. Hindi ka nagkakamali. Nasa lumang panahon nga tayo. Isa tong ilusyon ng nakaraan. Ano? Ilusyon? Ibig sabihin, hindi totoo ang mga nakikita ko, ganun ba? Totoo ang lahat ng mga nakikita mo rito. Teka, nililito mo naman ako eh. Hayaan mo na nga. Mabuti pa ay tara na. Kanina pa tayo hinihintay ng lolo mo. Si Lolo? Nandito si Lolo? Ngumiti si Bulan. Nagsimula na itong maglakad at nakasunod sa kanya si Kiefer. Maya-maya pa ay may isang lalaking sumalubong sa kanila. Matipuno ang katawan niya, may balbas at konting bigote. Mapungay din ang kanyang mga mata. Nakasuot ito ng puting kamiseta de chino na medyo kupas na ang kulay. Nakabukas pa ang 3 butones sa itaas. Ang pantalon niyang suot ay marami ng mantsa at may kaunting dumi o putik sa may laylayan na tinernuhan ng pudpud na tsinelas na goma. Napansin kagad ni Kiefer ang pulang panyo na nakatali sa ulo ng lalaki. Katulad yon ng suot niyang panyo. Tumigil ang lalaki sa harap nila. Maligayang pagdating. Ako, si Mang Kepweng. Nanlaki ang mga mata ni Kiefer. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Napahawak siyang bigla sa panyo na nasa kanyang ulo. Ikaw po yung madalas na ikwento ng lolo ko. Ikaw po ba talaga si Mang Kepweng? Oo, apo. Ako ang orihinal na tagapangalaga ng pulang panyo. Masaya kong nakilala kita. Ikaw ang bagong tagapagbana. Pero bago ko tuluyang ipagkaloob sa iyo ang buong kapangyarihan ng panyo, kailangan mo munang magsanay. Kailangan mo munang matuto dahil hindi biro ang kakaharapin mong mga panganib. O paano? Aalis na muna ako, Kiefer, ha? Galingan mo, ha? Teka, saan ka pupunta, Bulan? Ba't mo ako iiwan sa lalaking to? Hindi lang ako basta lalaki, Kiefer. Ako ang lolo ng lolo mo. Magtiwala ka lang. Hindi ka niya sasaktan. O sige na. Kailangan ko munang bumalik sa amin. Magpapahinga lang ako.
Bye-bye! Ano? May oras ka pa talaga magpahinga ah? Siyempre naman. Saka, wala naman akong gagawin dito eh. Babalik ako kapag okay ka na at kapag kailangan na nating umuwi. Wala nang nagawa si Kiefer, kundi ang tumango na lang. Bagamat may kaba sa kanyang dibdib, bigla na lamang lumiwanag ang katawan ni Bulan at parang unti-unting naging alikabok. Teka lang! Teka lang, Bulan! Pero huli na, tuluyan nang naglaho si Bulan na parang bula. Ano yun? Ang galing naman nun. Parang magic ah. Napatingin siya kay Mang Kepweng na tila aliw na aliw sa naging reaksyon niya. Hindi ka pa ba sanay sa mga ganyan, iho? O ano, tara na. Kailangan na nating simulan ang pagsasanay mo. Halika, sumunod ka sa akin. Dinala siya ni Mang Kepweng sa isang bakanting lote na napapalibutan ng kawayan. Doon niya sinimulan ang kanyang pagsasanay. Ang unang dapat mong matutunan ay ang bilis. Hindi sapat na may anting-anting ka kung mabagal ka namang kumilos. Sa bawat laban, segundo lang ang pagitan ng buhay at kamatayan. Itinuro ni Mang Kepweng ang mga nakasabit na bao ng nyog sa mga kawayan. Kita mo ba ang mga bao na yan? Kailangan mong tamaan ng 5 dyan. Gamit lang itong terador. Kailangan mong tamaan ng 5 sa loob ng 3 segundo. Ano? 3 segundo? Ang bilis naman nun. Sa paglalagay pa lang ng bato, kulang na ang 3 segundo eh. Subukan mo bago ka magreklamo. Napakamot sa ulo si Kiefer. Hinawakan niya ang terador. Iniayos ang goma at naglagay ng batong pinulot niya sa tabi. Napalunok siya habang nakatingin sa 5 bao na gusto niyang puntiryahin. Anak ng teteng naman oo. Bahala na. Binatak niya ang terador hanggang sa pinakawalan niya ang bato. Tumama ito sa 2 bao. Ulitin mo! Paulit-ulit niyang tinira ang mga bao. May mga sablay, pero meron din namang tinatamaan. Hanggang sa 3 bao na ang tinamaan niya, gamit lang ang 1 bato. Oh! Nakita mo yun? 1 tira, 3 kagad. Ang galing ko! 3 lang yon. 5 ang kailangan mong tamaan. Anak ng... Parang napaka-imposible naman kasi talaga nun eh. Hindi yan imposible. Gamitin mo ang utak mo at tamang diskarte. Kalkulahin mo ang bawat galaw. Gamitin mo ang mga mata mo at pakiramdaman para matukoy kung ilan ang dapat unahing tamaan sa 1 tira. Sikaping tamaan ng 3 o 4 tapos isunod mo kagad ang 5. Kung mas komportable ka sa tag-iisa, kailangan sunod-sunod, walang patlang. Ha? Sunod-sunod? Oo, kasi sa tunay na laban, hindi ka bibigyan ng panahon para huminga. Walang time freeze. Kailangan mabilis ka. Tumango ang bata sa sinabi ng kanyang ninuno na si Mang Kepweng. Habang nagpapatuloy ang ensayo, unti-unting nasasanay ang katawan ni Kiefer sa bilis at ang kamay niya ay nasasanay na sa terador. Hindi man perpekto, ramdam niyang may nagbabago sa kanya. Pawis na siya kakapraktis. Maya-maya lang, bigla siyang napahinto at napaisip. Nakatingin siya sa mga bao. May nakita siyang nakaayos sa iisang linya. Paano ko matatamaan to na sabay-sabay? Subukan ko kayang kunin ang tamang anggulo. Kumuha siya ng isang maliit pero matulis na bato at sinimulang sukatin ng tingin ang distansya ng bawat bao. Pinakiramdaman din niya kung saan direksyon ng hangin. Binanat niya ang goma ng terador. Tumindig ng tuwid ang bata. Huminga ng malalim. Tapos ay tinutok na niya ang terador. Pagbitaw niya ng tira,
Tumalbog ang bato sa unang bao. Dumiretso sa ikalawa. Pumalo sa ikatlo. At sa gulat ni Mang Kepweng, tumama rin sa ikaapat at ikalima. 5. Isang tira. Hoy! Totoo ba? Natamaan ko yung 5! Ang galing! Ayos ah. Magaling ka nga, bata. Sa totoo lang po, parang hindi nga po ako makapaniwala eh. Pero kakaibang saya po ang nararamdaman ko, Lolo. O siya, halika na sa kubo ko. Magpahinga ka na muna. Mamayang gabi, panibagong hamon naman ang haharapin mo. Sige po, Lolo Kepweng. Mabilis na lumipas ang oras. Gabi na. Tahimik na ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang mga huni ng kuliglig at ang mga panggabing ibon. Sa loob ng maliit na kubo, nagsindi ng isang lampara de gas ang lalaki. O paano? Handa ka na ba sa susunod mong pagsasanay? Handa na po, Lolo Kepweng. May kinuha mula sa silid ang matandang lalaki at paglabas nito, may hawak na itong isang kakaibang sibat. Hindi ito karaniwang sibat na yari sa kawayan o bakal. Maitim ang kahoy, makinis at matigas. Sa katawan ng sibat ay may mga nakaukit na simbolo at matalim ang dulo nito. Ito ang sibat na ipinagkaloob sa akin ng aking bantay. Gawa ito mula sa punong kahoy na tinamaan ng kidlat. Ang talim niyan ay pinanday gamit ang buhangin mula sa tuktok ng bulkan. Kaya nitong pumatay ng kahit na anong nilalang. Iniabot niya ito kay Kiefer. Pagkahawak ng bata sa sibat, parang may dumaloy na kakaibang init sa kanyang palad. Uy! Parang may kuryenteng pumasok sa katawan ko. Normal lang yan. Yan ang koneksyon mo sa sibat. Dinala siya ng lalaki sa likod ng kubo nito at doon niya tinuruan ang bata kung paano hawakan ng tama ang sibat na yon. Kung kailan hahawak malapit sa talim at kailan naman sa dulo. Tinuruan din siya kung paano iikot ang katawan para mapabilis ang palo. May mga kombinasyong palo at sundot na kailangang paulit-ulit na gawin. Nung unay naging medyo magulo ang galaw ni Kiefer. Nalalaglag ang sibat sa lupa at kung minsan ay natatapilok kapag siya ay umiikot. Sandali lang. Alam ko na kung paano ka magsasanay gamit ang sandatang yan. Paano po, Lolo Kepweng? Naglakad si Mang Kepweng at agad naman siyang sinundan ni Kiefer. Pumasok sila sa loob ng gubat tapos ay umakyat sa itaas ng isang puno. Ano pong ginagawa natin dito, Lolo Kepweng? Hindi pa man nakakasagot ang lalaki ay biglang may narinig silang kaluskos. Isang nilalang ang biglang lumitaw mula sa kakawyan. Maitim ang balat nito, mapula ang mga mata at may mahahaba itong mga kuko. Ano to, Lolo Kepweng? Ito ba yung sinabi mong pagsasanay? Yan na nga. Sige na. Bumaba ka na at harapin mo na ang aswang na yan. Teka, Lolo Kepweng. Seryoso? Aswang kagad? Wala man lang warm up? Pwede bang dami muna o kaya katawan na lang muna ng saging? Kampante lang ang muka ni Mang Kepweng. Nakaupo ito sa isang sanga habang naghihilot ng paa. Abay sa totoong laban, hindi mo pa pwedeng i-warm up ang aswang apo. Baka maunahan kanyang i-warm down. Naku po, hindi pa ako handa natatakot ako. Kaibigan mo ba yung aswang na yan, Lolo? Di ba training lang naman to? Kunwari lang naman na makikipaglaban ako, di ba? Depende. Kung mabait siya, baka sakaling magyakapan na lang kayong dalawa. Pero kung gutom siya, baka gawin kanyang hapunan kung di mo siya lalabanan. Si Lolo naman Sige na, bumaba ka na. Anak ng 7 kagaw naman, oo.
Bahala na si Batman. Mabilis na bumaba si Kiefer at hinarap ang aswang, hawak ang kanyang sibat. Mabilis na sumugod ang aswang. Tinamaan ng matutulis nitong kuko ang balikat ng bata. Napaatras siya habang hawak ang balikat na may sugat. Napalunok si Kiefer. Ramdam niya ang hapdi at kirot nun. Parang may apoy na banayad na kumakalat sa balat niya. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata, pero pinigilan niya. Muli siyang napaatras nang makitang papalapit na naman ang aswang sa kanya. Hala, ayun na naman siya. Teka lang, hindi pa ako ready. Time out muna. Wala bang referee dito, Lolo? Wala kang referee sa gubat, iho. Gamitin mo ang mga natutunan mo. Subukan mong gamitin ang sibat. Halabira! Napatitig ang bata sa hawak niyang sandata. Parang may munting init itong ibinibigay sa katawan niya. Naramdaman niyang humupa ng bagya ang hapdi sa sugat niya. Hoy! Pangit na aswang! Kahit masakit ang balikat ko, hindi ako susuko! Bahala ka dyan! Kumapit siya ng maigpit sa sibat. Huminga siya ng malalim at hinarap ng may tapang ang halimaw. Pinaikot niya ang sibat sa harap niya. Sundan mo ang kilos niya. Huwag mo siyang hahayaang mauna. Umikot ang bata. Nang makakita ng pagkakataon, sumugod siya at tinusok ang aswang sa tagiliran. Umungol ito dahil sa sakit. Pilit itong umatake muli. Pero naipalo ni Kiefer ang sibat sa mukha nito. Pagkatapos ay tinutok niya ang dulo ng sibat sa leeg ng nilalang at itinulak ng malakas. Tumilapon ang aswang, tapos ay bigla itong napaligiran ng usok hanggang sa bigla na lamang nawala. Ayos! Hindi na masama para sa unang laban. Hanga ako sa tibay ng loob mo, bata. Magaling! Tumingin si Kiefer sa mapagmatsyag na mga mata ni Mang Kepweng. Kahit nanginginig pa, tumango siya. Muling humigpit ang hawak niya sa sibat. Isang bagay ang napagtanto niya ng gabing yun. Wala nang atrasan. Pagkalipas ng ilang linggong pagsasanay, napansin ni Kiefer ang unti-unting pagbabago sa kanyang sarili. Mas mabilis na ang kanyang mga reflekses. Nasanay na rin siya sa paghawak ng sibat at naramdaman niyang lumakas na din ang kanyang pangangatawan. Isang umaga, nang matapos silang kumain ng matanda, ay biglang lumitaw si Bulan. O ano na? Kumusta ka na? Panahon na, Kiefer. Babalik na tayo. Hindi agad nakaimik si Kiefer. Para bang may biglang bumara sa kanyang lalamunan. Tumingin siya kay Mang Kepweng na noon ay tahimik lamang na nakaupo habang sinisip-sip ang mainit na kape. Napayuko ang bata. Hindi siya makapaniwalang ganun kabilis ang pagdating ng araw ng kanilang paghihiwalay. Ang bilis naman po, Lolo Kepweng. Parang ayoko pa pong umalis. Napakagat siya sa labi. Hindi niya na mapigilang maiyak. Ibinaba niya ang ulo at mahigpit na niyakap ang kanyang lolo. Lolo Kepweng! Maraming salamat po. Hindi ko po kayo makakalimutan kahit kailan. Pagbitaw niya sa yakap, tumingala siya. Pinunasan ng luha at dahan-dahang tumayo. Tumabi siya kay Bulan. Handa na siyang harapin ang bagong tungkulin. Hindi na lang siya yung batang ginagaya lang lahat ng ginagawa ni Lolo Ador. Ngayon, nasa balikat niya na ang buong responsibilidad. Sandali lang. Dalhin mo na tong sandatang sibat. Regalo ko sa iyo yan, apo. Po? Talaga po, Lolo Kepweng? Pero, di ba ang sabi niyo po galing po to sa gabay niyo? Ayos lang yan. Iyon na. Pero tandaan mo, mas magiging mabisa yan
kung pagsasamahin mo ang kapangyarihan ng pulang panyo at ang galing mo sa sibat. Mas lalakas ka. Mas magiging makapangyarihan. Kaya mong ipagtanggol ang mga nangangailangan. O paano, Kiefer? Oras na. Mang Kepweng, kailangan niyo na pong magpaalam sa isa't isa. Sandali lang. May ibibigay pa ako sa aking apo. Heto, kunin mo, apo. Ano po ito, Lolo? Isang pares ng guwantes na gawa sa bakal. Isuot mo bilang proteksyon mo. Kapag suot mo yan, para kang may anting-anting na bakal. Magiging sintikas ng bakal ang buo mong katawan. Hindi ka tatabla ng kahit na anong matutulis na bagay. Bakit po kailangan ng ganito karaming armas, Lolo? Akala ko po sapat na po ang pulang panyo para labanan po mga aswang. Dahil iba't ibang klase ng nilalang ang darating pa. Hindi lang mga aswang ang magiging kaaway mo. Darating ang araw na makakaharap mo ang mas matitindi pang nilalang. Sa paglipas ng ilang sandali, biglang tila tumigil ang oras sa pagitan ng magkaibang henerasyon. Sa huling pagkakataon, nagkatitigan silang dalawa, mata sa mata, puso sa puso. Isang liwanag ang bumalot sa kanilang dalawa at sa isang kisap mata, bumukas ang lagusan sa gitna ng kawalan. Napapikit siya sa tindi ng enerhiya. Paalam, apo. Pagbutihan mo. May tiwala ako sa'yo. Sa muling pagmulat ng mga mata ni Kiefer, nasa loob na siya ng kanyang silid. Nakahiga sa banig, nakasuot pa rin sa ulo niya ang pulang panyo at ang guwantes na bakal, at sa kanang kamay niya, hawak niya ang sibat. Dahan-dahan siyang tumayo, nilibot ang kanyang mata sa buong paligid. Hinanap niya ang duwending si Bulan. Bulan? Bulan! Nasaan ka na? Bulan! Walang sumagot sa kanya. Walang naroon sa silid maliban sa kanya. Maingat niyang itinabi ang kanyang mga sandata. Tinakpan niya ito ng kumot para hindi makita ng sinuman. Lumabas siya ng kwarto. Sa labas may balkon. Nakita niya ang kanyang lolo Ador. Nakaupo ito sa bangkong kahoy habang humihigop ng kape. Lolo? Napalingon ng matanda. Napakurap ang mga mata nito na parang hindi naniniwala sa kanyang nakikita. Tumayo ito kagad at mabilis na nilapitan ng apo. Mahigpit niya itong niyakap. Diyos ko! Salamat sa Panginoon at gising ka na, apo! Po? Alam mo bang ilang araw na ako nag-aalala sa'yo? Ilang araw ka ng tulog at hindi ka magising. Kahit na anong gawin ko, para kang patay na buhay. Ano ba nangyari sa'yo? Napakunot ang noo ni Kiefer sa narinig. Hindi niya akalaing ganun ang naging epekto ng paglalakbay niya sa kabilang mundo. Mula nang lumabas ako sa kulungan na po, naabutan kitang tulog na tulog. Po? Hindi ko alam, Lolo, pero may nakilala ko Si Bulan po. Sabi niya, siya po ang gabay ko. Dinala niya ako sa nakaraan. Ipinakilala niya po sa akin si Lolo Kepweng. Ano ka mo? Kiefer, ano ba sinasabi mo? Paano mo naman makikilala si Mang Kepweng? Matagal na siyang patay. Ni ako nga, hindi ko siya naabutan. Baka naman na po, panaginip lang yon. Hindi po panaginip yun, Lolo. Totoo po lahat ng nakita ko. Sandali lang, may papakita po ko sa inyo. Mabilis na tumakbo si Kiefer sa kanyang kwarto at kinuha ang mga sandatang ibinigay sa kanya ni Mang Kepweng. Pagbalik niya, ipinakita niya ito sa matanda. Ito po, Lolo. Siya po mismo nagbigay nito sa akin. Sabi niya po, magagamit ko raw po ito sa pakikipaglaban. Sabi niya, ako raw po magpapatuloy ng kanyang tungkulin. Kung ganon, talagang naisali na pala sa'yo ang tungkulin. Opo, Lolo.
Handa na po ako. Nagsanay po ako doon at saka... Sandali lang, Keeper. Kailangan mong malaman, habang natutulog ka at nasa ibang dimensyon, umatake na mga aswang dito sa baryo. Po, ano pong ibig niyo sabihin? May 3 pamilya na inatake. Isa sa kanila, ang pamilya ni Aling Marta. Wala ni isa ang nakaligtas. May mga pinaslang na bata, matanda. Wala silang awa. Nilapa nila mga bangkay ng kanilang biktima. At may ilan pang nawawala hanggang sa ngayon. Nanlamig si Kiefer sa kanyang mga narinig sa kanyang lolo. Napaupo siya sa tabi nito. Kung ganun po huli na po ako. Hindi pa, Apo. Nagsisimula pa lamang sila. Kumalat na ang takot sa buong baryo at ang mga tao nawawala na ng tiwala sa otoridad at ang bawat gabi ay nagiging bangungot sa bawat isang tao na naninirahan dito. Hinaplos ni Kiefer ang kanyang panyo sa ulo. Ako na po ang bahala, Lolo. Magbabayad po ang mga aswang na yon sa panggugulo sa baryo natin. Haharapin ko po silang lahat at papatayin. Yan! Yan ang gusto kong marinig, Apo. Hindi ako uurong, Lolo. Ipinangako ko po kay Lolo Kepweng at sa sarili ko na ipagtatanggol ko po ang baryong to kahit na anong mangyari. Biglang may dumaan sa harap ng bahay nila. Tumigil sa pag-uusap ang dalawa. Si Janong, mabagal ang lakad nito pero may mabigat na presensya. Huminto ito sandali at sinulyapan ang maglolo ng masama. Nagtagpo ang mga mata ni Kiefer at Janong. Sandaling tila tumigil ang mundo. Naramdaman ni Kiefer ang muling pagbangon ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. Lalo pat naalala ng bata ang sikreto ng dati niyang kaibigan. Si Janong ba yan? Opo, Lolo. Siya nga po. Nanatiling walang imik si Janong. Nakatingin lang ito, pero hindi nakatakas sa matalas na pakiramdam ni Kiefer ang tila mapanlin lang ng ngiti sa labi nito bago muling naglakad papalayo. Mukhang galit pa rin siya sa akin dahil sa pagkamatay ng kuya niya. Malamang ay nabalitaan niya nang nakalabas na ako sa kulungan kaya sinilip niya ako dito. Wala naman kasi silang ebidensya na makapagtuturong ako nga ang pumatay sa kuya niya. Wala ka naman talagang kasalanan sa pagkamatay ni Kuya Paul Ang totoo niyan, Lolo, baka siya pa nga ang pumatay sa kuya niya. Ano ka mo? Anong ibig mong sabihin, Apo? Kitang-kita ko, Lolo. Aswang po si Janong. Nakita ko po ang pagbabago niya ng anyo. Kasapi siya sa mga kulto ng aswang dito sa baryo natin. Hindi! Imposibleng si Janong yun, Apo. Bakit naman niya gagawin yun sa kuya niya? Di ba't mahal na mahal niya si Paul? Hindi ko rin po alam, Lolo. Pero malinaw po talaga na aswang si Janong. Nakita mismo ng mga mata ko, Lolo. Kung siya rin ang sumapi sa kuya niya, natitiyak kong wala siyang awa. Malupit siyang aswang at mapusok. Hindi pa rin ako makapaniwala, Apo. Kasi yung anino ng aswang na nakita ko nung sumapi kay Paul, hindi yun katawan ng bata. Isa yung matandang lalaki. Sigurado ko sa nakita ko. Matandang lalaki? May pinaghihinalaan po ba kayo, Lo, kung sino po yun? Meron. Pero susubukan nating alamin yun mamayang gabi. Handa ka na ba talagang makipaglaban, na po? Opo, Lolo. Handang-handa na po ako. Kinagabihan, tahimik ang buong paligid ng bahay. Halos walang ihip ng hangin. Tila nagbabadya ang isang bagay na hindi karaniwan. Habang naghahanda ang maglolo, may narinig silang mga kaluskos sa labas ng kanilang bakuran. May kumalabog sa itaas ng bubong. May mga umuungol at may parang nagkakalkal ng lupa. Umalingasaw din ang mabahong amoy sa hangin. Kiefer, mukhang hindi na natin sila hahanapin.
Sila na mismo nagpunta dito at mukhang tayo ang puntirya nila ngayong gabi. Maingat na sumilip ang dalawa sa labas. Sa liwanag ng buwan, nakita nila ang maraming aswang na nasa kanilang bakuran. Apo, marami pala silang talaga. Tiwala lang po, Lolo. Kaya natin ang mga yan. Tama ka. Sabay tayong lalaban. Biglang umalulong ang mga aswang sa labas ng kanilang bakuran. Senyales na handa na sila sa kanilang pag-atake. Lumabas ang dalawa at hinarap silang lahat. Mabilis na kumilos ang mga aswang. Agad silang sumugod nang makita ang maglolo. Ngunit mas mabilis si Keeper. Sa isang iglap, hinampas niya ng sibat ang unang aswang na nakalapit sa kanila. Ngunit hindi yun basta hampas lang. Malakas yun at sinamahan pa ng lakas na nagmumula sa kapangyarihan ng pulang panyo. Pinagsanib niya ang dalawang kapangyarihan. Sa lakas ng tama, tumilapo ng aswang na parabang binangga ng isang truck. Lumipad ito ilang metro ang layo. Sa kanyang pagbulusok ay nasalpok pa nito ang 4 niyang kasamahan. Sabay-sabay silang tumama sa puno. Bagsak ang 5, magkakapatong at halos hindi makagalaw. Keeper, nagawa mo yun? Paano mo nagawa yun? Turo po sa akin ni Lolo Kepweng, Lolo Ador. Ayos ah. Ang galing mo na pala talaga, Apo. Halika na. Tapusin na natin ito ng mabilis. Hinarap ni Kiefer ang mga aswang sa kanan. Samantalang si Lolo Ador naman ay nakipaglaban sa kaliwang bahagi. Maliksi pa rin ito, maski matanda na. Matapang at malakas kahit wala na sa kanya ang anting-anting na pulang panyo. Gamit nito ang isang matalas at mahabang sundang. Hindi pa ako laos. Magbabayad kayong mga hinayupak kayo. Ngunit hindi inaasahan ng maglolo ang pagdating ng iba pang mga aswang. Lumalapit sila na parabang hindi nauubos. Biglang sumugod ang isa sa kanila kay Keeper at kinagat ito sa braso. Ngunit laking gulat ng aswang. Sa halip na mapasama si Keeper, ito pa ang napaatras. Napangiwi ang nilalang habang unti-unting naglalagas ang matatalas nitong mga ngipin. Kala mo hindi ako tatablan ng kagat mo. Pagkasabi nun, ay sinaksak niya ng todo sa tiyan ang aswang. Umungol ito at nangisay sa lupa. Isa-isang bumagsak ang mga aswang. Sa ilang sandaling labanan, isa ang natira. Tumayo ito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nagtama ang mga mata nila ni Keefer. Janong? Janong, ikaw ba yan? Hindi sumagot ang nilalang. Sa halip, dahan-dahan itong nagbago ng anyo. Nawala ang itsura nitong halimaw. Bumalik ang kanyang dating muka na si Janong. Keeper, huwag mo akong patayin. Hindi ko to ginusto. Nahawa lang ako katulad ni Kuya Paul. Wala akong magawa. Ginamit nila ako. Janong, maawa ka sa akin. Ayoko pa mamatay. Gusto ko magbago. Gusto ko matanggal ang laso na to sa katawan ko. Tulungan mo ako, Keeper. Tulungan niyo ako, Lolo Ador. Sandaling pumikit si Keefer. Naramdaman niya ang awa sa dati niyang kaibigan. Naisip niyang baka nga pwede pa itong iligtas. Lumapit siya dito. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat nito. Pero bigla siya nitong sinunggaban. Tinangka siya nitong kagatin sa leeg. Ngunit tulad ng inaasahan, hindi ito tumalab sa balat ng batang albularyo. Traidor ka! Traidor ka, Janong! Sa isang iglap, itinulak niya ito at buong lakas na itinarak ang sibat sa dibdib ni Janong. Napahiga ito sa lupa at biglang nangisay. Unti-unting bumalot sa katawan nito ang maitim na usok. Ngunit bago tuluyang masunog, nagbago ito muli ng anyo. Hindi na si Janong. Ang katawan nito ay biglang namayat at kumulubot ng bagya.
lumaki rin ang katawan nito. Kapitan Perdi! Unti-unti, ang katawan ng kapitan ay naging abo. Ganon din ang nangyari sa mga kasamahan nitong mga aswang. Ngunit bago pa man tangay ng hangin ng mga abo, ay may biglang sumulpot. Mga anino na may mahahabang sungay at may baluktot na mga galamay. Isa-isang sinagpang nila ang mga itim na kaluluwang umahon mula sa abo ng mga aswang. Hinigop yun ng mga nilalang. Nang matapos ay bigla na lang silang nawala. Ang tanging naiwan ay ang malalakas at malalalim na ungol. Ilang sandali pa, bumalik na ang katahimikan. Nagkatinginan ang maglolo. Lolo Ador, tapos na po ba? Wala na po ba? Sa palagay ko ay oo. Hindi si Janong yung aswang, Lolo. Ginaya lang siya, Lolo. Kaya pala, hindi tugmaan nakita mong anino. Hindi bata. Matanda siyang talaga. Si Kapitan, siya ang totoong leader ng mga aswang. Kung ganoon ay nasan siya, Apo? Nasan si Janong? Mukhang alam ko na po kung nasan sila, Lolo. Tahimik at maingat na gumalaw ang maglolo patungo sa sagingan ni Kapitan. Pagdating nila doon, ay wala silang nakitang palatandaan na may tao. Ngunit naroon pa rin ang altar ng kulto. Nilampasan nila yon at tinungo ang dulong bahagi ng sagingan. Nakita nila doon ang isang kamalig. Paglapit nila, nakita nilang nakasarado ito at may malaking kandado. Gamit ang lakas na nagmumula sa pulang panyo, sinira ito ni Kiefer. Pagbukas ng pinto, tumambad sa kanila ang isang nakapanlulumong tanawin. Naroon ng mga taong naulat na nawawala sa kanilang baryo. Halos hindi na makilala ang iba. Payat, marumi, at ang iba ay wala ng malay. Diyos ko! Mabagin langit! May ilan sa mga biktima ay may marka ng kagat. May sugat at karamihan sa kanila ay nakatali at may busal sa bibig. Walang sinayang na sandali ang maglolo. Isa-isa nilang pinakawalan ang mga biyag. At isa sa mga nilapitan ni Kiefer ay ang isang batang payat na halos hindi na makakilos. Janong? Janong, ikaw ba yan? Napaiyak si Kiefer nang makilala ang kaibigan. Si Janong nanginginig, may mataas na lagnat, namumutla at payat na payat. Halos hindi makapagsalita. Kinuha siya kagad ni Lolo Ador at binuhat. Iniuwi nila ito sa kanilang kubo. Makalipas ang ilang araw, sa tulong at gabay ni Lolo Ador at sa kapangyarihang ipinagkaloob ng pulang panyo, nagamot nila ang bata. Siya ang unang naging pasyente ni Kiefer at matagumpay niya itong napagaling. Salamat Kundi dahil sa'yo, baka wala na ako ngayon. Wala yun. Magkaibigan tayo eh. Hindi kita pababayaan. Nagyakap silang dalawa. Samantala, unti-unting nanumbalik ang katahimikan at kapayapaan sa baryo. Nawala na ang mga alingasngas at takot tungkol sa mga aswang. Ang mga dating nawawala ay nakabalik na sa kani-kanilang mga tahanan. Dala ang matinding karanasan at ang katotohanan tungkol sa mga nangyari. Sila na mismo nagkwento sa kanilang mga pamilya kung sino ang mga tunay na salarin at kung sino ang mga bayani na nagligtas sa kanila mula sa kadiliman. Si Lolo Ador, sa kabila ng kanyang edad, ay lalong naging masigla. Parang bumalik ang kanyang kabataan. Dala ang bagong pag-asa at panibagong layunin sa buhay. Inampun na rin nila si Janong. Nagsilbi ito bilang kanang kamay ni Kiefer. Nagpatuloy sa kanyang tungkulin si Kiefer sa tulong na din ng kanyang gabay. Mas marami pa siyang natutunan. Bagamat hindi na madalas na nagpapakita sa kanya si Bulan
ay naririnig niya pa rin ito sa kanyang utak. Minsan ay napapangiti siya dahil mukhang tulad niya ay nagbago na din ang kaibigan niyang diwending gabay. Mukhang natuto na itong sumunod sa mga patakaran. Si Keeper ay naging kilala hindi lang sa kanilang baryo kundi sa mga kalapit pang lugar. Dumarayo na din siya kung kinakailangan. Habang tumatagal, naging tanyag ang bata sa buong probinsya. Tinagurian siyang batang albularyo, ang tagapagmana ng pulang panyo ni Mang Kepweng, tagapagtanggol ng mga naaapi, tagapuksa ng kadiliman, at kilabot ng mga aswang.